Welcome back dito sa channel natin. Muli tayo nagbabalik dito sa Arca South. Sa videong ito, iisa-isahin natin ang lahat ng mga developments na naitayo na dito sa Arca South. Maganda na yung mga kalsada dito. Meron pa mga bike lanes at maluwag na mga sidewalk. $120 hectares ang kabuuang lawak ng FTI complex. Binenta ng gobyerno at nabili ng Ayala Land ang 74 hectares. Ito na ngayon ang bagong development na Arca South. Samantala ang remaining na 46 hectares ay mananatili sa pamamahala ng FTI. Dito rin makikita ang isa sa pinakaluma at operational pa rin na mall dito sa Taguig, ang Sunshine Mall. Dito sa unahan, meron ng office building na naitayo na dito. Yan ang Trine Enterprise. Hindi ko lang alam kung kasama ba sa nabili ng Ayala Land itong kinatatayuan ng Sunshine Mall. Marami pa mga development ang nakaplano na itayo dito ang Ayala sa mga susunod na taon. Pero ngayon pa lang marami ng mga buildings ang nakatayo dito. Lahat yan ay pupuntahan natin sa videong ito. Akala ko nung una mababa lang ang building na ito. Pero nung sinilip natin sa loob ng bakod, mataas pala yung building na yan dahil malalim yung hukay. Ayan guys, pag tinignan nyo dito, napakalalim ng hukay dito, parang bangin. Hindi ko lang alam kung hinukay ba talaga ng malalim yung area na to, o di kaya malalim na talaga yung area na yan na tinayuan ng building. May mga signage na dito sa ilang mga projects na naitayo na. Ito naman ang bagong main office building ng MDC o Makati Development Corporation, ang construction at development company ng Ayala. Sila yung gumagawa ng mga project ng Ayala ng mga condo, office building at mga shopping mall. Maganda rin at modern ang design ng building nila. Kung napanood nyo yung mga previous vlog natin dito sa Arca South, doon lang tayo sa gitna sa main boulevard dumadaan. Pero sa ngayon, dito tayo dadaan sa likod kung saan napakarami na pala na mga bagong buildings ang naitayo na dito. Dito na tayo sa kalsada sa bandang likod ng Arca South. Natapos na pala yung ilang mga residential condominium na ginagawa dito at yung iba nga ay meron ng mga residents. Dito pala nila sinimulan sa bandang likod na magtayo ng iba't ibang mga buildings. Kaya pala doon sa bandang harap ay mga bakante pa.
Ito pala yung Avida Towers, Vereo. Kapag natapos na itong buong Arca South, napakarami mga residents ang titira dito. So ayun guys, itong mga building dito sa likod ay tapos na at meron na mga residents. Puro Avida Towers pala yung mga condo dito sa likod. Ito namang isa, Avida Towers, 1 Union Place. Meron palang specialty hospital dito sa bandang likod, ang Healthway. Hospital siya for cancer patients. Maganda talaga mag-develop ang Ayala. Laging may mga green areas, mga open space at mga park sa kanilang mga bagong development. Ang dami na palang condo dito sa bandang likod ng Arca South. Dito pa sa unahan, marami na palang naitayo na. Yung iba dito ay ready for turnover na siguro. Meron na mga building na natapos na, pero meron pa rin mga residential condominium na ginagawa pa. Kapag natapos na itong buong Arca South development, para magiging mini city talaga siya. Tingnan nyo, may mga open space o di kaya mga park sa pagitan ng mga buildings. Yung ibang mga condo development ng ibang company, puro dikit-dikit at walang mga open space at park na kagaya nito. Parang masarap tumira dito sa Arca South. Pwede rin na dito na sila mag-work kasi magkakaroon pa dito ng mga office building, shopping mall. Dito naman sa kabila may malawak na linear park. Diretso yan hanggang doon sa gitna ng lifestyle mall. Nagbukas na pala dito ang Lander Superstore at meron pang isang gasoline station. Ang dami pang mga bagong residential condominium ang tinatayo dito. Ilan kaya ang target ng Ayala na titira dito sa Arca South? Mga 1 million residents?
Masarap talaga maglakad kapag ganito malawak yung sidewalk. Sana lahat ng mga bagong township na itatayo dito sa ating bansa, ganito yung design. Andito na tayo sa pinaka main street, ang Arca Boulevard. Nasa gitna ito ng buong Arca South Development. Gaya nga na sinabi ko kanina, doon pa sa bandang likod, inuna nila natayuan ng mga development. At dito sa bandang harap, malawak pa yung area na i-develop sa mga susunod na taon. Doon naman sa bandang dulo, tinayuan na rin ng mga bagong office building. Ito pa yung mga bagong residential condominium na ongoing pa na ginagawa sa ngayon. Dito sa harap ng tinatayong mga bagong residential condo, mga bakanting area pa sa ngayon, pero sa mga susunod na taon, tatayuan na rin ito ng mga bagong buildings. Dito naman sa area na to, ang mga office buildings na malapit na rin matapos. Malawak pa yung area ng Arca South dito, hanggang doon pa yan sa bandang dulo. So dito naman magkaiba yung sidewalk at yung jogging path. Ayan, makikita nyo naman, napakalawak pa ng area dito. Ano pa kaya mga developments ang itatayo dito 5 or 10 years from now? Ito yung sinasabi ko kanina na lifestyle mall na may linear park sa gitna. May office building din dyan at Seda Hotel. Mukhang delayed yung ibang mga proyekto dito sa Arca South at mas inuna nila yung mga residential condominium. Isa pa sa pinakamalaking project na itatayo dito na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nasisimulan after ng ilang taon, ang pinakamalaking integrated transport hub na itatayo dito sa harap ng Arca South. Dito sa area na to itatayo ang Taguig Integrated Terminal Exchange na delayed pa rin hanggang sa ngayon.
Dito rin itatayo ang isa pang regional mall. Anong masasabi nyo sa mga development dito sa Arca South? Mag-comment lamang din sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!